bakit yun po bang mga bad spirit na nagpapakita tulad ng mga multo? Totoo po ba iyon? At bakit po sila nagpaparamdam sa mga tao? Alam niyo po yung mga masasamang espiritu or bad spirits, totoo pong meron yan. Ang tawag dyan, espiritu ng mga demonyo. Basahin natin yung Apokalipsis. Ito po sinasabi sa Apokalipsis sa Kapitulo 16 at ang talata po ay 13. Ganito po ang ating mababasa. At nakita kong lumabas sa bibig ng dragon at sa bibig ng hayop at sa bibig ng bulaang propeta ang tatlong espiritong karumal-dumal na gaya ng mga palaka, sapagkat sila'y mga espiritu ng mga demonyo na nagsisigawan ng mga tanda. Ayun. Tawag po dyan, espiritu ng mga demonyo. Na po. Iyan po'y nakapag-aanyo ng kung anumang anyo eh. Gaya nyo, anyong palakayan, Brother Willie. No? No po. Kaya yan po ay, kung espiritu yan, nakakapag-anyo yan ng kung ano-anong anyo. Pero hindi totoong ganun yun. Kagaya ng sinasabi nila, duwende. Hindi totoong may duwende. Masasamang espiritu yan, nagpaparamdam sa tao para ang tao takutin, iligaw sa pagkakilala sa Diyos. Wala po namang trabaho ang demonyo kundi tayo ay pasamain, iligaw ang pananampalataya, matakot ka, mawalan ka ng tiwala sa Diyos. Yun ang layunin lang naman po ng demonyo eh. Kaya ang masasabi ko, ang trabaho ng masasamang espiritu, gaya ng espiritu ng mga demonyo, yan po ay upang ang tao ay matakot sa maling pagkatakot. Alam mo, Brother Willie, masama kasi yung basta tayo natatakot eh, no? Opo. Bawal yun eh. Sa Pedro, ganito po ang ating mababasa. Ito po ang sulat po ng Apostol Pedro dito po sa 3:14 ng unang Pedro. Tatapwat, kung mangagbata kayo ng dahil sa katwiran, ay mapapalad kayo. At huwag kayong mga takot sa kanilang pangtakot o huwag kayong mga gulo. Ayun, maliwanag yun ha. Huwag kayo ay kang matatakot sa kanilang pantakot o huwag kayong mga gulo. Meron talagang pantakot ang masasamang elemento sa... Alam mo po kapatid, hindi lang naman dito sa mundo may masasamang elemento. Pati dyan sa mga dakong kaitaasan, may masasamang espiritu dyan. Pakinggan mo. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Hindi lang pala dito sa mundo mayroong masasamang espiritu, kapatid na Willie. Nga po. Pati sa dakong kaitaasan, ano? Yung mga masasamang espiritu riyan. Kaya, hindi ka taka-taka, kapatid, ano? Na makakaramdam ka talaga. Kung minsan nangingilabot ka, kung minsan ikaw ay... Yung bang parang tumatayo ka ang balahibo ko, sabi nga, lumalaki ulo ko. Meron talagang masasamang espiritu. Ang layo niyan, takutin tayo, mawalan tayo ng pagtitiwala sa Panginoon Diyos para iligaw tayo ng mga masasamang espiritu na yan. Mandaraya yung masasamang espiritu. Pero, alam mo, may isa tayong mapanghahawakan para wag tayong galawin yan kapatid na Willie. Ano po yung Brother Eli? Yung sinasabi sa unang Juan, pakinggan nyo sa 5 at 18. Nalalaman natin na ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Tatapwat, ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili at hindi siya ginagalaw ng masama. Ayon, maliwanag yun na pagka ikaw ay anak ng Diyos at nag-iingat ka, hindi ka gumagawa ng mga mali sa paningin ng Diyos. Hindi mo sinasadya yung masasamang kasalanan ginagawa ng masasamang tao. Sabi ng Biblia, hindi ka gagalawin ng masama. The wicked ones toucheth him not. We know that whosoever is born of God sinneth not. But he that is begotten of God keepeth himself.
and that the wicked one toucheth him not. Hindi gagalawin ng masama. Alam mo kapatid, meron akong ikukwento sa iyo, no? Merong isang tao na galit sa akin dahil yung kanyang paniniwala ay tinatamaan ko sa pangangaral ko nung salitang nasa Biblia, tinatamaan yung kanyang maling paniniwala. Nagalit sa akin yun, kapatid na Josel. Ano po ang nangyari? Ang ginawa niya nung nasa TV, kinukulam niya ako. Opo. Tinatawagan niya raw yung mga espiritong kakilala niya para tulungan siyang kulamin ako. Matagal-tagal din, hindi niya ako nakulam, no? Bandang huli, pumunta na siya rito sa Pampanga. Umupo nga siya doon sa may harap para makulam niya ako, kapatid na Josel. Opo. O dahil kanya, nag-oorasyon siya, tinitignan niya ako. Ngayon, kaya lang daw, pag nagkakatama yung mata namin, napapaigtad siya. Yun. Ngayon, hanggang tumagal, hanggang 6 na taon, hindi niya ako makulam-kulam. Sumuko siya, Brother Joe. Nagtapat siya sa gitna ng kapatiran, kaya siya aanid dahil hindi tumalab yung kulam niya sa akin. Ako naman kasi sumasampalataya dyan sa sinabi niya, San Juan, na ang ipinanganak ng Diyos, nag-iingat sa kanyang sarili at hindi siya ginagalaw ng masama. Ayun. Alam mo, miski na ikaw ay ipanalangin pa ng mga taong masasama o tumawag pa sila ng masasamang espiritu, pagka ikaw ay ang tiwala mo'y nasa Panginoon, hindi ka naman pababayaan ng Diyos di ba? Hindi ka pwedeng magalaw ng masama.